Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybay pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Dumating ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Para na ninyong awa, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang gumaling siya at mabuhay. Sumama naman si Jesus. Sumunod sa kanya ang napakaraming tao, kaya't nasisiksik siya sa magkabilang panig. Kasama roon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yun at marami ng doktor ang tumingin sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa kapapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip ay lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinawakan ang damit nito. Sapagkat ganito ang nasa isip niya. Mahawakan ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Bigla ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humawak sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad. Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humawak sa damit ninyo? Subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap sa humawak sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Habang nagsasalita si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo. Sabi nila, Huwag na po ninyong abalahin ang guro. ngunit hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip, sinabi niya kay Jairo, Huwag kang mabahala. Manalig ka lamang. wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nagiiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, Bakit kayo nagkakagulo at nagiiyakan? Hindi patay ang bata? Natutulog lamang. Pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa ama at ina ng bata. Pumasok sila sa silid na kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talita kumi. na ang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. noon di bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at labis na namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata.